Nakatayo pa rin si Jericho at napaisip sa sinabi ni Aguni. Hindi siya nakareak agad. Sasama ako. Mamamatay akong lumalaban. Matapang nasabi ni Maria. Ganun din ako. Wika ni Kadyo. Sawang-sawa na siya sa pangmamalupit ni Baltazar. Nakahanda na siyang kalusin ito kahit buhay pa niya ang maging kapalit. Isali mo na rin ako, sabat ng matandang magsasaka. Ako din, segunda naman ng Ali. Ilista mo na rin ako, sundot ng mga pastol ng mga tupa. Lahat ng taga-nayon ay sang-ayon sa minumungkahi ni Jericho. Oras na rin para tumindig sa sariling mga paa. Oras na para tapusin ang ilang buwang pang-aalipin sa kanila ni Baltazar. Handa na silang lumaban. Samantala, pumasok naman sa bahay ni Aguni si Javier. Naabutan niya ang kaibigan na binabalik sa pwesto ang natumbang stand na may nakasabit na chainmail at tabard. Alam niyang ginagawa niya. Kailangan mo lang magtiwala sa kanya. Tingnan mo, noong una ko nakilala si Jericho, katulad mo talaga ako. Kiniinisan siya. Akala ko arugante at mayabang siya. Wika ni Javier. Walang magbabago doon. Sagot ni Aguni. Pero pagdating ng panahon, nagkaroon ako ng respeto sa kanya tungkol sa mga nagawa niya at pinaninindigan niya. Saad ni Javier. Oo, alam ko ang pinaninindigan niya. Mga prinsipe, mga hari, lahat ng tao ay katulad niyang sakim. Anas ni Aguni. Aguni, huwag mong dalhin dito ang nangyari sa iyong ama. Malumanay na boses ni Javier. Hindi ganun ang sinasabi ko. Bakit mo ba siya pinagtatanggol? Alipin ka lang niya. Sambit ni Aguni. Medyo nasaktan si Javier sa sinabi ng kaibigan, pero di niya ito pinansin. Kaibigan ko rin siya, sagot ni Javier. Ang mga maharlika ay hindi basta-basta na ikipagkaibigan sa kanilang alipin. Direktang sabi ni Aguni. Hindi naman siya ganong klase. Iba siya sa kanila. Pagtatanggol ni Javier kay Jericho. Talaga? Bueno, hintayin natin na magsimula ang labanan at tignan natin kung sino ang kanyang ipapadala para mamatay muna. Kinagaranti ako sa iyo na ganun siyang tao. May panunuyang sabi ni Aguni. Pinagkakatiwala ko kay Jericho ang aking buhay. Tugon naman ni Javier. Ganun ba? Kung gayon, alam niya na ang sekreto mo? Tignan mo, Javier, at harapin mo ito. Nabubuhay ka sa isang kasinungalingan. Kahit nandito ka na, alipin pa rin ang tingin niya sa'yo. Wala nang iba. Kung kaibigan ang turing mo sa kanya, edi sabihin mo sa kanya ang totoo kung ano ka. Wika ni Aguni. Hindi nakareact si Javier. Kung sa bagay, may punto rin naman ang mga sinabi ni Aguni. Alam niyang mahirap para kay Jericho na tanggapin ng isang katulad niyang mahikero. Lalo pat nakaranas ito ng pagtatangka sa buhay ng isang malakas na mangkukulam, si Nimue. At mula noon ay nagkaroon na ito ng takot at galit sa mga salamangkero, gaya ng itinatanim sa kanya ng ama. Kinagabihan, magkakasamang natulog sina Javier sa bahay ni Maria. Magkakatabi sa isang kwarto sina Raya, Michelle at Maria, habang nasa sala naman sina Jericho at Javier. Nakahiga silang dalawa sa papag, katabi ang isang kandila, habang nakabaliktad ang kanilang mga posisyon. Lagi ka ba natutulog sa sahig? Tanong ni Jericho. Oo, kung ikukumpara ang kama ko sa terabeda, mas komportable dun. Sagot ni Javier. Napakahirap siguro nito. Ani ni Jericho. Parang bato, di ba? Nakangiting wika ni Javier. Hindi ako. Yung papag ang tinutukoy ko. Ibig ko sabihin, para sa'yo, mahirap siguro. Paglilinaw ng prinsipe. Hindi naman. Wala akong alam na iba. Simple lang ang buhay dito.
Kakainin mo ang iyong itatanim at lahat ay magkakasama. Hanggat mayroon kang pagkain sa mesa at isang bubong na masisilungan, masaya ka na. Lintaya ni Javier. Mukhang magandang hapakinggan yan, sabi ni Jericho. Kahit minsan kasi hindi sumagi sa isipan niya na mararanasan niyang matulog sa papag. Hindi tulad ngayon na nakakaramdam siya ng matigas na likod. Kaya napagtanto niyang maswerte siya dahil ipinanganak siyang maharlika. Nakakain niya ang masasarap na pagkain, nakakahiga sa malambot na kama at nakakapagsuot ng mga magagandang damit. Habang ang mga katulad naman ni Javier ay nagtitiis sa isang maliit na bahay at isang kahig, isang tuka sa pagkain. Paswertihan na lang din kung may magandang nakukuhang ani ang mga magsasaka nila. Kasuklam-suklam ba ang ganito? Tanong pa ni Javier. Walang duda. Bakit ka pala umalis? Balik tanong ni Jericho. Minsan, nagbabago talaga ang mga bagay. Makahulog ang sabi ni Javier. Paano? Saka pwede ba, huwag kang magpanggap na makata? Sabihin mo sa akin ng diretso. Inis ni Jericho. Hindi lang talaga ako nababagay dito. Gusto ko sa isang lugar na alam kong may pakinabang ako. Wika ni Javier. Nagkaroon ka na ba ng anumang swerte sa buhay? Curious na tanong ng prinsipe. Hindi pa ako sigurado. Tugon naman ni Javier. Biglang napahikab si Jericho. Bukas magsisimula na akong magsanay sa mga lalaki. Ay, tiyak na ito'y magiging isang mahabang araw para sa atin. Patay mo na ang kandila. Utos ni Jericho. Tumalima naman si Javier, sabay inihipan ang kandila sa tabi nila. Alas 5 pa lang ay nagsimula ng sumikat ang araw sa silangan. Nagsiliparan ng mga ibon sa himpapawid at nagsitakbuhan naman ng mga ligaw na hayop sa kakahuyan. Maagang gumising ang ilan sa mga taga-nayon upang gawin ang kanilang pang-araw-araw na gawain sa buong maghapon para mapunan ng kumakalam na mga sikmura. Samantala, sa loob naman ng bahay ni Maria ay tinutulungan ni Javier si Jericho na isuot ang kanyang jacket. Hindi ka pa rin ba natututong magbihis? Halatang niinis si Raya sa kapatid niya. Palagi na lang kasi si Javier ang nagsusuot ng damit ni Jericho. Wala kang kabayo para ikaw mismo ang pumalo ng patpat. Walang personalan, Javier. Wika ni Jericho. Ayos lang yan. Sambit naman ni Javier. Prinsipe Jericho, hindi mo naubos ang iyong almusal. Saad ni Maria, sabay abot ng lugaw. Hindi ba? Sagot lang ni Jericho, ngunit sadyang hindi lang ito kinain ni Jericho. Dahil hindi siya kumakain ng ganong klaseng lugaw at pakiramdam niya ay nakakadiri itong pagkain. Sige na, kainin mo na. Senyas naman ni Raya. Kunwaring kinakain lang ito ni Jericho. Tumaas lang ang kilay ng prinsesa. Lumapit si Jericho kay Michelle at inabot ang mangkok. Tara, umalis na tayo. Kailangan natin ng kahoy at marami pa nito. Sabay tapik ni Jericho sa balikat ni Javier at sabay na silang lumabas ng bahay ni Raya. Oo, siyempre. Sagot ni Javier kay Jericho. Tinapos naman ni Michelle ang almusal ni Jericho at inabot ang bowl kay Maria. Sabi ni Jericho, ang sarap po ng lugaw niyo. Nakangiting sabi ni Michelle at lumabas na rin ito ng bahay. Buti at siya'y nagmamalasakit sa iyo ng husto, sabi ni Maria kay Javier. Ganon din ang ginagawa ni Jericho sa kahit anong tao. Ganyan siya makisama. Sinuot ni Javier ang jacket niya at tumalikod kay Maria. Mukhang higit pa ron dahil nandito siya para sa iyo. Turan ni Maria. Lumingon si Javier. Lingkod niya lang ako. Sabay ngiti, subalit halatang pilit lang. Bigyan mo siya ng higit kaysa doon. Alam kong gusto ka niya. Wika ni Maria. Hindi pa niya ako gaanong kilala.
At kung ituturing man niya akong kaibigan, malamang patay na ako nun. Pabirong sabi ni Javier. Hindi ka talaga naniniwala na balang araw magiging matalik din kayong kaibigan? Natahimik si Javier sa sinabi ng ina-inahan. Kumuha siya ng isang palakol at lumabas na siya ng bahay. Naglalakad si Javier papunta sa kahoyan para manguha ng mga kahoy. Nang tawagin ito ni Aguni, napalingon ang binata. Javier, anong ginagawa mo sa palakol na yan? Taguhoy ni Aguni, sabay lapit kay Javier. Ano pa ba sa tingin mo? Siyempre mag-ipon ako ng kahoy. Sagot ni Javier. Alam natin pareho na hindi mo na kailangan ng palakol para dyan. Wika ni Aguni. At naaalala ko ang problemang dinulot niya sa akin. Muntik nang mapisa ang ulo ni Mang Ben dahil sa paggamit ko ng salamangka. Sabay nagpatuloy si Javier sa paglalakad. Natawa lang si Aguni. Oo naman. Naalala ko. Nararapat lang sa kanya yun. Tangang matandang uwak. Saad ni Aguni. Kahit kailan di ko ginusto yun. Wika naman ni Javier. Talaga? Kahit na mas mababa pa yung natamo niya? Napakunot ang noo ni Javier. Bakit ka ba nagkakaganito? Seryosong tanong ni Javier. Alam mo kung bakit? Bakit ka ba kasi umalis? Lumapit si Aguni at umupo sa tabi ng kinatatayuan ni Javier. Hindi ito ang gusto ko. Nag-alala si Nanay Maria nung nalaman niyang alam mo na. Galit na galit siya sa akin. Pahayag ni Javier. Hindi ko naman yung sasabihin kahit kanino eh. Tugon ni Aguni. Naupo na rin si Javier. Alam kong hindi mo gagawin yun. Sabay ngiti ni Javier. Napatingin ng seryoso si Aguni. Magagawa mong talunin si Baltasar kung ikaw lang, di ba? Ani ni Aguni. Hindi ako sigurado. Siguro. Alanganing sagot ni Javier. Anong pumipigil sa'yo? Paano ko malaman ni Jericho? Seryosong tanong ni Aguni. Hindi ko inaasahan na maintindihan mo ang sitwasyon ko. Tumayo si Javier at takmasa nang aalis nang tumayo din si Aguni. Subukan mo ko. Paghahamon pa ni Aguni. Natawa lang si Javier. Isang araw, si Jericho ay magiging isang dakilang hari. Ngunit kailangan niya ng tulong ko. At kung malalaman man niya ang tungkol sa aking kakayahan, kailangan kong iwan ang Terabeda para sa kapakanan ko at sa Nanay Maria ko. Paliwanag ni Javier. Sinasabi mo bang mas gusto mong ilihim na lang ito para sa kapakanan ni Jericho kaysa gamitin ito para protektahan ng iyong mga kaibigan at pamilya? Tugon ni Aguni. Saglit na natahimik si Javier at tumingin sa malayo. May punto din kasi si Aguni. Pero hindi niya alam kung paano ba niya sasabihin kay Jericho ang tungkol sa kanyang kakayahan. Pero alam niyang kakamuian lang siya nito at yun ang sigurado siya. Kaya mas pinili na lang niyang ilihim kay Jericho at ibaon na lang sa puso at isipan ang kanyang natatanging sekreto. Kinatanghalian, nagtipon-tipon ng mga kalalakihan ng Eden sa loob ng kanilang bakuran upang makinig sa mga sasabihin ni Jericho tungkol sa plano niya kung paano nila lalabanan ang malakas na puwersa ni Baltazar. Naglalakad sa harapan si Jericho at pagdaan niya sa may kariton ay hinugot niya ang espada niya na nakabaon sa lupa at humarap sa mga taong gustong lumaban. Hindi ko maituturo sa inyo ang lahat ng dapat niyong malaman tungkol sa pakikipaglaban. Ngunit maaari ninyong matutunan ng mga pangunahing kaalaman. Ang paninindigan kung paano maghatid ng sapat na pinsala at paano depensa ng iyong mga sarili. Sa bilang ko, 1, 2, 3, 4. Sumenya si Jericho sa mga kalalakihan na damputin ang kanilang mga pinatulis na sibat at tinuruan niya sila ng basics gaya ng itinuturo niya sa mga kabalyero niya. Ngayon, maaaring kailangan mong bantayan ang kalaban. Kaya panatiliing gumagalaw ang inyong mga paa at manatili lamang sa sapat na hanay upang makapagbigay ng pinsala. Huminto sa pagsasalita si Jericho
at ininstruct niya ang mga taga-nayon. Matapos nito, nagpatuloy muli sila sa basics training. At muli, 1, 2, 3, 4! Wika ni Jericho at tinuruan naman niyang dumepensa ang mga taga-nayon. Sina Raya at Michelle naman ay nanonood lang sa pagsasanay habang hinahasa nila ang mga espada. 1, 2, 3, 4! Sigaw ni Jericho at patuloy niyang tinuturuan ang mga taga-nayon para makabisado nila ang gagawin at mahasa sila ng husto. Samantala, nakatanaw lang sa kanila sa may pinto ng bahay si Aguni, habang si Javier naman ay patuloy lamang sa pag-iimbak ng mga kahoy na gagawing barikada sa paligid ng baryo. Walang paraan para matalo nila ang puwersa ni Baltasar. Wika ni Raya. Tama ka. Hindi lang ang mga lalaki ang dapat lumaban. Sagot naman ni Michelle. Muli, 1, 2, 3, 4! Lumapit si Jericho kay Kadyo. Kadyo, nais kong ipwesto ka sa tungkulin ng pagbabantay. Guardiyahan mo si Baltasar at ang mga tauhan niya. Kinuha ni Jericho ang sibat ni Kadyo. Natutuwa ako para dyan. Sabay tango ni Kadyo. Kapag may anumang palatandaan ng pag-atake, gusto kong tumakbo kaagad pabalik dito. Ayaw kong lumabang ka na mag-isa. Sabay tapik sa balikat ni Kadyo. Tumangulang ulit ang magsasaka. Matapos ang isang oras na training, pinagpahinga na muna ni Jericho ang mga taga-nayon. Pinaupo niya ang mga ito sa lilim ng puno upang mapawi ang kanilang mga pagod. Nagtungo si Jericho sa may poso upang uminom nang lapitan siya ni Raya at Michelle. Mukhang tapos na ang gera, talo na sila. Wika ni Raya, na nakatingin sa mga kalalakihan na nagpapahinga. Kailangan nila magpalakas. Sagot ni Jericho. Tama, segunda ni Michelle kay Jericho. Ano ang lagay ng mga armas? Uminom ulit ng tubig si Jericho. Hindi pa natatapos. Kailangan natin magtulungan para mabuo kaagad ang mga kailangan mo. Tugon ni Raya. Hindi mga armas ang problema natin. Ito'y pagkakaroon ng sapat na mga tao upang gamitin ang mga ito sa laban. Sa tingin namin, ang mga kababaihan ay dapat payagang makipaglaban. Suhestyon ni Michelle. Hindi sapat ang mga lalaki. Kung sila ay mga tunay na sundalo, marahil ay may pagkasakang manalo. Pero hindi. Dagdag ni Prinsesa Raya. Masyadong delikado kung isasali ang mga babae. Naglakad si Jericho patungo sa mga nagpapahingang mga lalaki. Sinundan lang siya ng tingin ng dalawang dalaga. Nababahala sila na hindi sasapat ang kanilang puwersa para patumbahin ang grupo ni Baltasar. Bilang na lang sa mga daliri ang dami ng mga lalaki nila dahil ang iba sa mga ito ay nalagas na sa nakaraang pag-atake. Kaya kailangan nilang magsama-sama. Kailangan nilang bumuo ng iisang grupo at magtulungan upang manalo sa digmaan. Tama na ang pahinga. Bumalik na kayo sa mga pwesto nyo. Tayo na. Wika ng prinsipe. Napilitang tumayo ang mga kalalakihan at sinani ulit sila ni Jericho. Kinagabihan, nakahiga na sa manipis na kama sina Michelle at Raya, ngunit hindi pa sila natutulog. Magulo ang kanilang mga isipan. Magkahalong takot at nerbiyos ang naglalaro sa mga utak nila. Hindi sila sigurado kung magtatagumpay ba sila sa laban, dahil batid nila na talo na sila sa simula pa lang. Subalit may natitira pa silang pag-asang manalo kung papasamahin lang sa laban ang mga kababaihan, dahil lalawak ang puwersa nila at maguguluhan ang mga rebelde. Wala na tayong pag-asang manalo, pangamba ni Michelle. Hindi yun nakikita ni Jericho. Masyadong matigas ang kanyang ulo. Tugon ni Raya. Nagising bigla si Javier at tahimik na pinakikinggan ang dalawa. Sa tingin mo, bakit kaya siya pumunta rito? Tanong pa ni Michelle. Ang parehong dahilan na ginawa natin, dahil kay Javier.
Maaaring umaakto si Jericho na parang wala siyang pakialam. Pero wala siya ngayon dito kung wala. Sagot ni Raya. Napabuntong hininga naman si Javier. Sapat na sa kanya ang mga narinig niya. Pagputok ng araw, kinausap ni Jericho ang mga kalalakihan sa loob ng kuwadra. Hindi natin kayang ipagtanggol ang Eden sa pamamagitan lang ng espada at litid. Kakailanganin natin ang plano. Kailangan natin makahanap ng ilang paraan upang limitahan ang kanilang kadaliang kumilos at madala sila sa isang bitag. Hindi natin sila lalabanan sa kanilang mga pamamaraan. Ang gagawin natin? Napahinto si Jericho nang may isang babae ang sumigaw. Nagmamadaling lumabas si Jericho at ang mga lalaki upang siyasatin ito. Pagdating nila ay naabutan nila si Kadyo na nakasampa sa kabayo nito at hindi na humihinga. May nakabaong palaso sa kanyang likod at tinutuka ito ng isang ibon. Sandaling natahimik si Jericho. Hindi ito nakareak agad. Nasa state of shock pa siya sa pangyayari. Nalulungkot siya sa sinapit ni Kadyo, ngunit nagawa pa rin nitong umabot sa Eden. Gaya ng sinabi sa kanya ni Jericho sa oras na may mamataang mga kalaban. Ibaba niyo siya dyan, utos ni Jericho. Ibinaba ng mga kalalakihan si Kadyo habang nagtipon-tipon naman ang mga taga-nayon. Binasa ni Jericho ang sulat na nasa palaso sa likod ni Kadyo. Anong sinasabi nito? Tanong ni Javier. Sulitin ang araw na ito dahil ito na ang huli na makikita mo ito. Wika ni Jericho. Kadyo! O hindi! Isang dalaga ang dinaluhan si Kadyo at niyakap ito ng buong higpit. Napahinagpis ang mga taga-nayon sa pagkasawi ni Kadyo. Lumapit si Aguni kay Jericho. Kasalanan mo to. Pagmasdan mo ang ginawa mo. Ikaw ang pumatay sa kanya. Paninisi ni Aguni at dinuduro-duro si Jericho. Tahimik lang ang prinsipe, malungkot at parang nahihiya. Hindi niya kasalanan yun. Pagtatanggol naman ni Javier kay Jericho. Kung hindi lang sana siya pinagbantay doon, di sana mangyayari sa kanya to. Tinatrato niya tayo na parang sarili niyang hukbo. Hindi ito mangyayari. Galit na sagot ni Aguni. Ang mga lalaking ito ay sapat na ang kanilang tapang upang ipaglaban kung anong kanilang pinaniniwalaan. Dapat ganun ka rin. Tugon naman ni Jericho kay Aguni. Inihahatid mo lang sila sa kanilang mga libingan. Pinatay mo ang isang tao. Ilan pa ang kailangang mamatay bago mo mapagtanto na ito'y isang laban na hindi maipapanalo? Pagdating ni Baltasar, wala na kayong pagkakataong lumaban. Kakatayin lang nila kayo. Napatingin si Jericho sa bangkay ni Kadyo habang umiiyak na niyayakap ng kanyang nobya. Nag-walk out uli si Aguni. Tahimik lang ang karamihan. Walang nangahas na magsalita upang magbahagi ng kanilang opinyon. Halatang pinanghihinaan na rin sila ng loob dahil sa sinapit ng kanilang kasamahan. Nagpunta si Aguni sa bahay upang mag-impake ng mga gamit para makaalis na siya sa lugar. Sinundan naman siya ni Javier. Huwag mo na akong pigilan, Javier. Wala ka rin namang magagawa. Pigil ni Aguni. Kailangan nandito ka. Dahil bukas aatake na si Baltasar at gusto mo man o hindi, lalaban tayo. Wika ni Javier. Hindi mangyayari yun kung wala ako dito. Sagot naman ni Aguni. Kung ganun, ikaw ang bahala. Ngunit ang iba sa amin ay mananatili. Samahan mo kami, Aguni. Hindi ito tungkol kay Jericho. Tungkol ito sa mga kanayon. Iiwan mo ba talaga sila? Ikaw, anong ginawa mo? Panunumbat naman ni Aguni. Pwes, nandito na ako ngayon. Tugon ni Javier. Oo, nandito ka na nga. At maaari mong tapusin ito kung gagamitin mo lang ang iyong kapangyarihan. Nang sa gano'y walang sino man ang kailangang mamatay.
Wika ni Aguni. Alam mong hindi ko kaya, sagot ni Javier. Hindi kaya o ayaw mo lang? Hindi akong maabandona sa mga taong ito, Javier. Ikaw yun. Natahimik si Javier sa sinabi ni Aguni. Lumabas ng bahay si Aguni at hindi na ito napigilan pa ni Javier. Pumasok sa bahay si Javier at nadatnan niya sa bakuran si Jericho na hinahasa ang espada nito. Umupo si Javier sa tabi ng prinsipe. Napatay ang ama ni Aguni sa pakikipaglaban kay Haring Amaro, kaya hindi siya nagtitiwala sa sinumang maharlika. Pahayag ni Javier. Tumigil si Jericho sa ginagawa. Sa tingin mo ba naniwala sa kanya ang mga taga-baryo? Tanong ni Jericho. Hindi. Madalas siyang masangkot sa gulo, kaya nakasanayan na nilang hindi siya pansinin. Sagot ni Javier. At paano kung tama siya? Wika ni Jericho. Hindi rin siguro. Tugon ni Javier. Nauliningan sila ni Maria na nag-uusap mula sa loob ng bahay. Lihim itong nakamasid sa binata. Tinatrato ko ang mga lalaking ito na parang isang sundalo. Pero hindi sila ganun. Nakita mo na ba silang nakipaglaban? Wala, dahil wala silang kaalam-alam sa tunay na labanan. Kailangan mong sabihin sa kanilang lahat na umalis na sa baryo bago pa bumalik sina Baltasar. Lintaya ni Jericho. Hindi, mananatili kami rito. Lalaban tayo at mananalo tayo. Wika naman ni Javier. Javier, ang digmaan nito ay walang kasiguraduhan. Masyadong malaki ang posibilidad na malalagas lang ang karamihan kapag pinagpatuloy pa natin to. Pahayag ni Jericho. Maaari tayong manalo. Gagawin nating laruan si Baltasar sa oras na dumating siya sa baryong ito. Ang kailangan mo lang gawin ay ihanda ang mga kalalakihan para sa labanan at ang iba ay bahala na sa kanilang mga sarili. Tugon naman ni Javier. Paano? Tanong pa ng prinsipe. Kailangan mo lang maniwala sa kanila dahil kung hindi, mararamdaman nila ito. At dito mo makikita ang resulta ng labanan bago pa man ito magsimula. Makahulugang sabi ni Javier. Napaisip naman ang prinsipe sa kanyang sinabi. Kinagabihan ay tinipon lahat ni Jericho ang mga taga-nayon sa labas ng kuwadra. Gumawa sila ng bonfire sa gitna at nakapalibot sila kay Jericho. Bukas ng umaga, dapat ninyong ipunin ang mga babae at bata at ang mga gamit na maaari nilang dalhin at pumunta kayo sa kakauyan. Panimula ni Jericho. Biglang sumulpot si Michelle kasama ang mga kababaihan ng Eden. Wala tayong pupuntahan, wika ni Michelle. Napatingin sa kanya ang lahat pati na si Jericho. Alam kong gusto niyong tumulong, pero hindi pwedeng manatili rito ang mga babae. Masyadong delikado. Paliwanag ni Jericho. Ang mga babae higit na may karapatang lumaban sa kanilang buhay gaya ng mga lalaki. Sagot ni Michelle. Tahimik lang si Raya sa likod niya. Pero walang marunong lumaban sa inyo. Sambit ni Jericho. Mas marami tayo. Mas malaki ang posibilidad nating manalo. Wika ni Michelle. Humakbang pasulong ang mga babae. Napatingin si Jericho sa paligid at huminga ng malalim. Napagtanto niya ang maliit na bagay na nakaligtaan niya. Ito ang iyong tahanan. Kung gusto niyong lumaban para ipagtanggol to, desisyon niyo yan. Pero ikinararangal kong tumayo sa tabi ninyo. Bukas, sasalakay na si Baltasar at kilalanin natin kung gaano siya kabrutal. Lumaban siya para lang pumatay kaya naman hindi niya tayo matatalo. Tumingin kayo sa paligid. Sa bilog na ito, lahat tayo ay pantay-pantay. Hindi ka lumalaban dahil lang may nag-uutos sa'yo. Masigit pa dyan ang pinaglalaban mo. Ipaglaban mo ang iyong tahanan. Ipaglaban mo ang iyong pamilya. Ipaglaban mo ang iyong mga kaibigan. At ang layunin ng iyong pakikipaglaban
ay para sa karapatang magtanim ng kapayapaan at kaunlaran. At kapag ikay namatay, ikaw ay namatay sa pakikipaglaban para sa pinakamarangal na layunin. Ipinaglaban mo mismo ang iyong karapatan na mabuhay. At kapag ikay tumanda na at ubanin, balikan mo ang araw na ito at malalaman mong nakakuha ka ng karapatang mabuhay sa pagitan ng mga araw. Kaya lumabang kayo para sa pamilya ninyo, para sa mga kaibigan ninyo, para kay Eden! Sigaw ni Jericho. Napatayo ang mga taga-nayon at itinaas sa ere ang kanilang mga armas. Eden! 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 Sigaw ni Javier at ng mga taga-baryo. Wala nang atrasan nito. Buo na talaga ang kanilang loob na lumaban. Patay kung patay at wala na silang pakialam kung ano pa ang kahihinatnan ng lahat. Ang importante ay lumalaban sila para sa kanilang iisang layunin, ang maging malaya at mabuhay ng tahimik. Subalit lingid sa kanilang kaalaman ay nasa madilim na sulok lang si Aguni. Tahimik lang ito na nakikinig sa kanila. Umalis din ito bago pa man matapos ang kanilang pagpupulong. Samantala, si Maria naman ay nakaupong nag-iisip sa loob ng kanyang tahanan. Pumasok bigla si Javier at isinabit ang kanyang jacket. Tiningnan ang inainahan. Halika dito, aya ni Maria. Umupo si Javier sa tabi niya at hinaplos niya ang mukha ng binata. Mahal na mahal kita, anak ko, ani ni Maria. May problema ba, ina? Pagtataka ni Javier dahil ngayon lang naging ganito kalambing ang inainahan. Hindi na dapat ako pumunta sa Terra Beda. Sinira ko lahat para sa'yo. Wika ni Maria. Wala ka naman sinira, ina. Bakit mo sinasabi yan? Saad ni Javier. Alam ko kung ano ang binabalak mong gawin. Turan ni Maria. Umiling lang si Javier. Kung tungkol ito sa pagpili sa pagitan ng pagliligtas ng buhay at paglalahad kung sino talaga ako, ani ni Javier at napashrag ang balikat. Wala akong pagpipilian. Patuloy ni Javier. Hindi mo pwedeng ipaalam kay Jericho ang tungkol sa kakayahan mo. Pigil ni Maria. Bakit hindi? Siguro sinadya ito upang maging ganito ko. At kung hindi niya ako matanggap sa kung ano ako, kung gayon, hindi siya ang inaasahan kong kaibigan. Wika ni Javier at natahimik si Maria. Hindi na ito nagsalita pa. Niyakap na lang niya ang ward na si Javier. Kinaumagahan, pinuntahan ni Michelle sa may kakahuyan si Jericho upang ibigay ang almusal na niluto sa kanya ni Maria. Nakita niyang nakaupo sa may sanga ng puno si Jericho at tahimik na nagmumuni-muni. Jericho, heto niluto ni Maria para sa'yo. Inabot ni Michelle ang bowl kay Jericho. Salamat. Ngumiti lang si Michelle at umalis na, subalit biglang tumikim si Jericho. Sa tingin ko, tumigil si Michelle at mabilis na lumingon kay Jericho. Ang pagkain na yan ay mahirap makuha ng mga taong ito. Hindi mo dapat yung pinandidirian. Mataas na boses ni Michelle. Nabigla naman si Jericho. Tinitigan nito ang dalaga ngunit napaiwas ito ng tingin. O hindi. Hindi dapat ako nagsalita ng ganun sa'yo, kamahalan. Ako po'y humihingi ng paumanhin. Sabay nagbaw si Michelle. Nakalimutan niya na ang prinsipe pala ng Terra Beda ang kaharap niya. Nahiya tuloy si Michelle dahil malaking kalapastanganan ang ginawa niya. Kinabahan tuloy siya at natakot. Michelle. Nagsimula nang umalis si Michelle. Ako'y humihingi ng paumanhin. Hindi ko po alam ang sumagi sa isip ko. Hindi na po yun mauulit, kamahalan. Nagsasalita si Michelle habang papaalis, ngunit napahinto din siya nang sumigaw si prinsipe. Michelle! Umarap si Michelle kay Jericho.
Salamat. Tama ka. At may karapatan ka din magsalita. Dapat ay nakinig ako sa inyo ni Raya. Kakailanganin natin ang lahat ng tulong na ating makukuha. Wika ni Jericho. Magiging maayos din ang lahat. Saad naman ng dalaga. Paano ka nakakasigurado? Tanong pa ng prinsipe. Dahil may tiwala ako sa'yo. Ibig kong sabihin, lahat kami. Paliwanag ni Michelle. Salamat. Sabay ngiti ni Jericho. Pagdating sa bahay, tinulungan muna ni Javier si Jericho na isuot ang body armor nito bago isukob ang sarili niyang armor. Hindi muna ngayon. Tanggi ni Jericho at nagkusa itong isuot ang sariling armor. Sige, ikaw na lang maglagay. Sagot ni Javier. Nagbihis sila para sa napipintong labanan. Nahihirapan si Javier sa buckle ng isa sa kanyang bracers. Tinulungan siya ni Jericho. Handa ka na? Hinawakan ni Jericho ang balikat ni Javier. Natutuyo lang ang lalamunan ko. Ani ni Javier. Ako rin. Nilahad ni Jericho ang kanyang kamay at nag-shake hands sila ni Javier. Isang karangalan nito. Wika ni Jericho. Kahit anong mangyari, wag mo sana akong ituring na iba. Wika din ni Javier. Hindi ko gagawin yun. Sagot naman ni Jericho. Normal lang na matakot ka, Javier. Ika ni Jericho. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Tugon ni Javier. Di niya alam kung paano niya sasabihin ng totoo kay Jericho. Kung ganun, ano? Kung mayroon kang gustong sabihin, ngayon na ang oras para sabihin ito. Sambit ni Jericho. Ibubuka na sana ni Javier ang bibig nang biglang pumasok sa loob ng bahay si Raya. Jericho, nakatawid na sa ilog. Report ni Raya at lumabas silang dalawa ni Jericho. Hinugot naman ni Javier sa scabbard ang espada niya at lumabas na rin ng bahay. Nagtungo si Jericho sa hanay ng mga taga-nayon. Nakaupo ang mga ito sa gilid ng bahay. Kinamayan ni Jericho ang bawat isa sa kanila. Handa ka na ba? Tanong ni Jericho sa isang magsasaka. Handa na! Matigas na sagot ng magsasaka. Para sa Eden! Sigaw ni Jericho. Para sa Eden! Sigaw ng mga taga-nayon. Lumapit si Jericho kay Michelle at kinamayan din ng dalaga. Natatakot ka ba? Tanong ni Jericho. Hindi, kahit kaunti. Sagot ni Michelle. Ngumiti lang ang prinsipe. Matapos nito, nagtungo na sina Michelle, Jericho at Javier sa kani-kanilang mga pwesto. Tumanaw sila sa kakahuyan. Tahimik ang paligid at wala ni isang ibon at mga hayop ang gumagala sa gubat. Samantala, binabagtas naman ni Baltasar at ang kanyang mga tauhan ang masukal na kakahuyan at pumasok sa baryo. Lahat sila ay nakasakay sa mga kabayo at natatakpan ng balabal ang kanilang mga muka. Umabot sa 40 ang bilang nila. Maghintay lang tayo! Wika ni Jericho habang nagtatago sila ni Javier sa gilid ng bahay. Walang gumagalaw hanggat hindi siya nagbibigay ng signal. Huminto si Baltasar at ang kanyang mga tauhan at tumingin sa walang kalaman-laman na nayon. Animoy naging ghost town ang lugar dahil wala silang nakikitang anumang gumagalaw. Iniwang nakabuyang-yang ang mga gamit sa paligid at nakasara lahat ng mga pinto at bintana sa bawat kabahayan. Nagtaka tuloy sina Baltasar. Lumabas kayo! Lumabas kayo kung nasan man kayo! Sigaw ni Baltasar. Ngayon niya nahilahin! Senyas ni Jericho. Inatak naman ni Michelle at kasamang taga-nayon ng isang nakatagong tarangkahan. Sabay nilang hinatak ang lubid at natrap ang mga bandido sa loob. Sinubukan naman ni Raya na magsindi ng apoy gamit ang flint.
Kiniskis niya ng kiniskis ito ng bato. Ngayon na, Raya! Ano pang hinihintay mo? Mahinang bulong ni Jericho. Pero ilang segundo na ang nakakalipas ay hindi pa rin nasisindihan ni Raya ang mga tuyong dayami. Parang may mali. Wika pa ni Jericho. Nagmamadali namang umalis si Javier. Javier! Bumalik ka rito! Mahinang sabi ni Jericho pero nagpatuloy sa pagtakbo si Javier para puntahan si Raya. Naispatan ni Baltasar ang pagkaripas ni Javier. Ayun! May daga! Kunin mo siya! Utos ni Baltasar sa tauhan. Tinutok naman ng bandido ang crossbow nito kay Javier. Shuk! Naiwasan ni Javier ang palaso. Patayin siya! Inis ni Baltasar. Shuk! 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 Sunod-sunod na pinaulanan ng palaso si Javier. Paiwas-iwas lang si Javier hanggang makarating siya sa pwesto ni Raya na patuloy pa rin sinisindihan ang mga tuyong dayami. Ako na dyan! Wika ni Javier at inabot naman ni Raya ang dalawang bato. Dumistansya si Raya sa likod ni Javier at kiniskis naman ng kiniskis ng binata ang flint. Subalit hindi ito nagre-react kaya ginamit na ni Javier ang kanyang kapangyarihan. Pasimple niyang kinumpas ang mga kamay habang nasa likod niya ang prinsesa at sa mga bandido na katutok ang pansin. Bayarne! Usal ni Javier. Biglang lumiyab ang mga dayami at nagulat si Raya. Naglinya ito ng apoy na siyang humarang sa mga bandido. Balik! Bumalik kayo! Bumalik ang mga tauhan ni Baltasar at umikot ito sa kabila. Pagdating ng mga ito sa extraction point ay siya namang paglabas ni na Jericho sa kanilang pinagtataguan. May kanya-kanya silang bitbit na espada, sibat, palahol at mga pamalo. Ngayon na! Sigaw ni Jericho. Sumisigaw ang mga taga-nayon habang sila ay lumalabas sa kanilang pinagtataguan para lumaban. Ilang sandali pa ay nagsalpukan na ang dalawang magkalabang grupo. May kanya-kanya silang sariling laban. Tiyang, hang, tiyang. Dalawang rebelde ang sumugod kay Jericho ngunit dinaanan niya lang ang mga ito na parang bagyo at napugutan niya ng ulo ang dalawang kalaban. Dalawang taga-baryo naman ang humatak sa isang bandido na nakasakay sa kabayo at pinagtataga nila ito ng palakol. Nang bumagsak ito sa lupa. Ah! Daing ng bandido. Bumaha ng dugo at nagkalat ang laman loob ng bandido. What? Isang ali ang nasaksak ng rebelde at napaluhod ang babae sa labas ng tarangkahan ng kanyang bahay. Nakita ito ng asawa at galit na sinugod ang rebelde. Hayop ka! Papatayin kita! Sigaw ng asawa ng ali. Tinusok niya ng sibat ang bandido at tinulak ng malakas hanggang sa mapasandig ito sa pader ng bahay. Napabugan ng dugo ang bandido nang tusukin pa ito ng paulit-ulit ng asawa ng ali. Animoy ginawang target dart ang katawan ng rebelde at tinadtad ito ng sibat. Napapadaing sa sakit ang rebelde nang walang habas itong pagsasaksakin ng sibat. Walang hinto-hinto at tuloy lang ang asawa ng ali hanggang sa hindi nalalagutan ng hininga ang kalaban. Gah! Galit na sigaw ng asawa ng ali. Nalumo ito sa sinapit ng misis. Nilapitan niya ang misis at pinahiga ito sa kanyang mga binti. Tsak! Isang rebelde ang biglang tumaga sa asawa ng ali at nahulog ang kanyang ulo sa tiyan ng misis. Gayunpaman, kapansin-pansin pa rin na nakangiti ang ulo kahit na nakahiwalay na ito sa kanyang katawan. Para bang pinapahiwatig niya na kahit ganito ang sinapit nila mag-asawa, ay masaya pa rin sila dahil namatay silang lumalaban at hindi umaatras sa mga kampon ng demonyo. Tang, tang.
Isang matangkad na bandido ang nakikipag-eskrimahan kay Raya, ngunit hindi natinag ang prinsesa at patuloy lang siya sa laban. Nakipagsabayan ito ng straight left at right sa bandido. Paunti-unti niyang napapaatras ito, subalit sadyang malakas ang katawan ng bandido at parang pinipitik lang nito ang prinsesa. Nagtapon ito ng taga sa balikat. Nakayuko si Raya. Kaching! Nagsalubong muli ang kanilang sandata pero umikot si Raya sabay gulong at nagtapon ng diagonal strike sa lower body. Ah! Napahiyaw ang matangkad na lalaki nang mahiwa ang kanang binti nito. Sinundan pa ito ng slash sa kabilang binti at napaluhod sa sakit ang bandido. Nabitawan nito ang espada at naghanda ng atake si Raya. At sa mabilis na strike ay napugutan niya ng ulo ang kalaban. Plag! Tumilapon ng ulo ng bandido sa may pinto at natilamsikan ng dugo sa mukha si Raya. Ching! Chang! Nakipaglaban naman si Michelle sa payat na bandido gamit ang sibat. Maliksi at mabilis kumilos ang kalaban, subalit sa isang ikot lang ni Michelle ay natusok sa tumbong ang kalaban. Napaigik ito sa sakit at galit na lumingon kay Michelle. Ah! Buwisit kang babae ka! Hinugot ng bandido ang sibat sa puwetan pero bago pa man siya makaporma ay sinaksak na ito ni Michelle. Bweh! Bumaon ang punyal sa dibdib ng bandido at nagsuka ito ng maraming dugo. Bumagsak ito sa lupa na hindi na humihinga. Isang bandido ang walang habas na tumataga sa isang ginang. Nakita ito ni Michelle at tinusok niya ng sibat ang kalaban. Ah! Bahagyang bumuka ang tiyan ng bandido at lumitaw sa butas ang mga bituka. Galit na hinarap ng bandido si Michelle ngunit mabilis na hinawakan ng ginang ang buhok ng bandido at ginilitan ito sa leeg. Sumirit ang dugo nito at tumalsik itong lahat kay Michelle. Bumagsak na patay ang bandido. Kabi-kabila ang ungol at hiyawan sa paligid habang patuloy pa rin ang madugong labanan sa Eden. Paunti-unting nababawasan ang bilang ng mga rebelde, subalit mas marami ang nalalagas sa hanay ng mga taga-nayon dahil sa kakulangan ng armas at mga kabayo. Sa kabilang banda naman ng labanan, isang bandido ang tumatakbo sa likod ni Javier at si Aguni ay biglang tumalon mula sa itaas ng bubong habang suot ang armor ng kanyang ama upang i-unhorse ang bandido na nakasakay sa kabayo. Bumagsak ang dalawa sa lupa at nabitiwan ng bandido ang sandata nito. Nag-agawan sila ng espada ni Aguni. Ay! Hayop ka! Galit na sigaw ng bandido. Sinapak ito ni Aguni at napasandig sa pader ang bandido. Tumayo si Aguni at tinarak sa tiyan ng kalaban ng sariling espada nito. Hindi ko akalain na darating ka! Galak ni Javier nang lumapit siya sa kaibigan. Hindi ko rin naasahan, ani ni Aguni. Sina Javier at Aguni ay magkabila ang nakipaglaban sa mga bandido. Nagsisimula ng matalo ang mga taga-nayon. Huminto sina Javier at Aguni upang tahasin ang sitwasyon. Masyado silang marami. Wika ni Aguni. Hindi problema sa akin yan. Sagot ni Javier, sabay kinumpas ang mga kamay. Kumeto din! Sa isang usal ni Javier ay mabilis na umihip ang malakas na hangin at nagpaikot-ikot pa itaas hanggang sa makabuo ng isang windstorm or tornado. Dumilim ang kalangitan at napatingin sa ere ang mga bandido. Nagimbal sila ng masaksihan ang isang malaking buwawi na lumalapit upang sila ay salantahin. Nabangga ng buhawi ang mga taga-nayon, ngunit ang nakakapagtaka ay hindi man lang sila tinangay ng buhawi. Hinampas lang sila ng hangin na parang pinatabi sa may gilid. Tila galit na galit ang buhawi nang tangayin nito sa ere ang mga bandido. Ah!
Sigawan ng mga bandido habang nagpapaikot-ikot sila sa ere. Nakita ni Jericho ang buong pangyayari. Nagsimulang magsigawan ng mga taga-nayon at ang natitirang mga bandido naman ay nagsipulasan patungong kakahuyan. Subalit hindi sila hinayaan ng mga taga-baryo. Hinabol sila ng mga taga-baryo at pinagtataga ang kanilang mga katawan. Wala ni isa sa kanila ang hinayaang makatakas. Nagyakapan naman sina Michelle at Raya dahil nanalo sila sa laban. Samantala, nagmarcha naman si Baltasar para harapin si Jericho. Dala ang mahabang palakol ay umikot ito sa bakuran at sumigaw ng malakas. Napatingin sa kanya ang lahat pati na rin si Jericho. Mondragon! Mabalasik ang mukha ni Baltasar na animoy nag-aapoy ang mga mata sa galit. Hindi naman natinag si Jericho at naghanda rin siya upang harapin si Baltasar. Tinanggal ni Baltasar ang helmet nito sa ulo at pinaikot-ikot sa kamay ang sandata. Pinaikot din ni Jericho sa kamay ang espada at hinintay niyang makalapit ang leader ng mga bandido. Tumakbong sumugod si Baltasar kay Jericho at mabilis na hinambalos ng palakol sa leeg ang prinsipe. Nakayuko si Jericho. Tiyang! Tiyang! Nagtapon ng mga taga si Baltasar pero nasasalag lang ni Jericho ang mga atake. Umikot si Jericho at naghagis ng straight left pero sinalubong ito ng palakol. Tiyang! Nagbanggaan muli ang dalawang malalakas na sandata. Umatras ng ilang dipa si Jericho at dumistansya muna kay Baltasar. Sumugod muli si Baltasar at pinaswing ang sandata, ngunit hinambalos ito ni Jericho. Nabitawan ni Baltasar ang palakol. Umatake si Jericho para tapusin na ang laban pero sinipa siya ni Baltasar. Napaatras si Jericho ng ilang metro. Lumapit si Baltasar sa nasawi niyang kasamahan at kinuha ang espada nito. Pinaikot muli ni Jericho ang espada sa kamay at sinugod si Baltasar. Nagbitaw siya ng atake pero nasalag ito ni Baltasar. Pinaikot-ikot ni Baltasar ang kamay at nadala sa pag-ikot ang espada ni Jericho sabay nagtapon ng siko. Tinamaan sa mukha si Jericho at napaupo sa lupa, ngunit tumayo din siya agad. Umatake si Baltasar pero nasalag ni Jericho ang pagbagsak ng espada. Tinapik ni Jericho ang siko ni Baltasar at nawala ng balanse ang kalaban. Nag-sidestep palapit si Jericho pero sinundan lang siya ng espada ni Baltasar. Umikot siya pero tinusok siya ng espada sa tiyan. Nakaiwas si Jericho. Subalit isang pagkakamali ang nagawa ni Baltasar at ito ang pinakahihintay ni Jericho na mangyari. Biglang sumipa si Baltasar. Plak! Naharang ng kalasag ang atake at hindi nakareact si Baltasar nang saksakin ito sa sikmura ni Jericho. Napatingala sa kalangitan si Baltasar nang hatake ni Jericho ang espada. Nanlaki ang mga mata ni Baltasar. Hindi ito makapaniwalang natalo ito ni Jericho sa laban. Bumagsak si Baltasar habang sumusuka ng dugo at sa nalalabi nitong minuto ay napasulyap ito kay Jericho. Nanlilisik ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Jericho na parabang sinasabing maghihintay siya sa impyerno kahit gaano pa katagal para lang makapaghiganti sa prinsipe. Walang nakaimik at nakapagsalita sa mga taga-nayon matapos ang laban dahil galit na lumapit si Jericho patungo kina Javier at Aguni. Sinong gumawa nun? Tanong ni Jericho sa dalawa. Ang alin? Patay mali siyang sabi ni Javier. Ang ganong hangin ay hindi basta-basta lumilitaw mula sa kung saan. Alam ko ang isang salamangka kapag nakita na ng aking mga mata. Isa sa inyo ang gumawa nun. Wika ni Jericho. Nagkatinginan sina Javier at Aguni. Jericho, sambit ni Javier. Pumulot ng crossbow si Baltasar at itinapat kay Jericho. Mag-ingat ka!
Tinulak ni Aguni si Jericho at natamaan ng kanyang sarili. Dito palang nalagutan ng hininga si Baltazar. Aguni! Sigaw ni Javier. Nasalo niya ang kaibigan bago ito bumagsak sa lupa. Tumayo naman si Jericho at nilapitan kaagad si Aguni. Niligtas mo ang buhay ko! Naiwi ka ni Jericho. Oo. Hindi kasi ako nag-iisip. Sagot naman ni Aguni. Nahihirapan itong huminga dahil sa palasong nakabaon sa kanyang dibdib. Halika, ipasok natin siya sa loob. Utos ni Jericho at inakay nila papasok sa bahay si Aguni. Nagtulong-tulong ang mga kalalakihan na ihiga sa mesa si Aguni. Sa labas naman ay nakatulala lang sina Michelle at Raya sa nangyari. Pumasok din sila sa loob ng bahay. Matapos maihiga sa mesa ay tinitignan ni Aguni si Jericho habang nakahawak ito sa dibdib ng binata. Hindi naman malaman ni Javier ang gagawin kung huhugutin ba niya ang palaso o puputulin na lang ito para mabigyan niya ng pressure ang sugat ni Aguni. Dalawang beses na kitang niligtas. Nakangiting sabi ni Aguni. 2 beses? Pagtataka ni Jericho. Oo, ako yun. Ako yung gumamit ng mahika kanina. Pagsisinungaling ni Aguni. Aguni, wag! Tumingin si Jericho kay Javier. Okay lang, Javier. Hindi ako mabubuhay ng sapat para sa sino mang gumawa ng anuman sa akin. Nagawa ko rin. Nakita ko kung gaano kadesperado ang mga bagay at kailangan kong gawin ng isang bagay na makakabuti sa lahat. Wika ni Aguni. Isa kang mahikero? Gulat ni Jericho. Nayuko lang si Javier at malungkot ang muka. Oo. Anong gagawin mo? Papatayin mo ko? Nakangiting tanong ni Aguni. Siyempre hindi. Tumingin muli si Jericho kay Javier. Gawin mo ang makakaya mo para sa kanya. Tumango si Javier. Ipinatong ni Jericho ang kanyang kamay sa balikat ni Aguni at saka inakay ang mga babae palabas ng bahay. Tama ako sa kanya. Sabi ko sa'yo, papatayin niya ako. Biro pa ni Aguni. Hindi ka mamamatay, sabi ni Javier, pero malungkot ang boses niya. Alam niya kasi na malapit na ang oras ni Aguni. Mabuti kang tao, Javier. Isa kang dakilang tao. At isang araw, ikaw ay magiging lingkod ng isang dakilang hari. Ngayon ay, maaari mo pang matupad yun. Saad ni Aguni. Salamat sa'yo. Sagot ni Javier. Nakakabagot ang lugar na ito kapag wala ka. Masaya ako makita ka muli. Sambit ni Aguni. Pahina na ng pahina ang kanyang paghinga. Oo, ikaw din.